Matapos nating masaksiyan kung papaano tinapos ni Darkness Devil ang mga Fiend at Human na naikas sa Hell, ay ngayon chapter 66, si Makima ang magsisilbing liwanag nila na makapagbabalik sa kanila sa human world. And this chapter ay may pamagat naman na Wolf, kung saan masasaksiyan naman natin ang paghaharap ni Makima laban sa isang Primal Devil at kung papaano rin sila makakabalik pa sa kilalang mundo o ang human world. Kaya hindi ko na patatagalin pa, this is Mr. Diamond Anime, ang inyong Tagalog source ng Chainsaw Man. So without further ado, simulan na natin ang video. Nagsimula ang eksena na to sa continuation ng pagkokompronta ng Primal Devil kay Hayakawa. Ngunit si Hayakawa na nakayuko at hindi magawang ibaling ang tingin niya dito, ay mas nabaling ang atensyon neto kay Angel dahil nakikita niya nga itong may lakas pa ng loob para tumingin pa sa kanya. Sa pagsulyap ni Angel sa Darkness Devil ay naging rason nito para dumugo ang mata, ilong, pati na rin ang bibig niya. Sa pagkawala naman ng malay ni Angel ay kasunod naman ni dinanas yun ni Hayakawa. Hindi lang yung basta nangyari na lang, kundi kagagawan niya ng Darkness Devil. Isa nga yun sa mga kakayahan niya, subalit wala pang sapat na information sa mga ability neto. At mula naman sa kalupaan, lumitaw nga ang ulo dito ni Princey na naghihintay lang pala ito ng chance para makapag-sneak attack mula kay Darkness Devil. Ngunit nung parang isa ng tagumpay ang kanyang pag-sneak attack, muli namang sumipol ang palaka, pagkatapos ay nagkapira-piraso na lamang dito ang kanyang mga paa at kamay. Sa pagbagsak naman neto ay para bang may gustong iparating dito si Darkness Devil. Ipinakita naman dito si Makima na nakaupo sa mga patong-patong na bangkay ng mga puppet ni Santa at ipinaparating pala nito kay Makima na pumunta sa mundo ng impyerno o Hell Place para iligtas sila dahil alam netong nakikita at naririnig ni Makima ang mga nangyayaring kaganapan sa impyerno. Nakiusap naman itong si Princey na wag nang tumuloy sa kinalalagyan nila, subalit nag-insist pa rin itong si Makima, kaya wala nang nagawa pa rito si Princey kundi buksan ang zipper na nasa kanyang katawan. Para sa mga hindi pa nakakaalam, si Princey ang Spider Devil at may kakayahan siyang isumon ang kahit sino sa kahit anong lugar basta mayroong consent o pumapayag ang individual na maisumon. At dito nga ay tuluyan ng lumabas mula sa katawan ni Princess si Makima. Matapos namang mag-meet ng kanilang mga mata ay agad nilang itinutok sa isa't isa ang kanilang fingertips. Nabali naman dito ang daliri ni Makima, subalit tagtamo naman ng mas malaking damage si Darkness Devil. May kita nga natin ditong lubha talaga siyang napinsala. Si Makima naman na nakita ang bangkay ni Tolka ay agad itong nilapitan, subalit gumagawa na naman nga itong si Darkness Devil ng panibagong pag-atake. Susubukan naman sana itong pigilan ni Makima. Ang kaso lang ay unti-unti namang nababali ang kanyang mga daliri na umabot pa sa kanyang buong praso ang pinsala. Pagkatapos ay inilabas muli ni Darkness Devil ang sandata na ginamit niya nung tinapos niya si Violence. Ngunit si Makima naman ay hinawakan ang ulo ni Tolka tapos ay binanggit nito ang Hell Devil at kinontrol ang ulo ni Tolka para makapagsalita pa. At mula sa bibig ni Tolka ay sinabi nitong ibalik sila sa kilalang mundo o ang human world kapalit ng sarili niya. Matapos naman niyang masambit yon ay nakapag-launch naman ng atake si Darkness Devil at dito nga ay tinamaan nito si Makima sa kanyang ibabang dibdib gamit ang espada na tumapos kay Violence. Makikita naman natin dito si Hayakawa at ang iba pa na nagawa ng maibalik sa human world. Kahit ang mga naputol nilang kamay pati na rin ang mga bangkay ng iba ay nagawang makabalik sa kilalang mundo. Balik naman tayo sa department store kung saan makikita natin may mga nagkukumpul-kumpulang mga puppet sa iisang lugar at isa pala itong paraan ni Santa para tuluyan dumilim sa kanyang kapaligiran. Dahil sa ganitong paraan nga, gumagana ang kakayahan ng Darkness Devil na nakuha naman niya sa pag-consume ng maliit na piraso ng flesh neto. Matapos niyang maintindihan ang abilidad neto, makikita naman natin ang transformation ni Santa pagkatapos niyang ma-absorb ng tuluyan ng flesh ng Darkness Devil. Pagkatapos ay tumalon ito papaitas ng department store patungo sa kinalalagyan nila Makima. Matapos nun tuluyan na nagtagpo si Makima at si Santa. Makikita naman natin ditong hawak-hawak ni Makima si Denji at ipinapainom nga neto ang dugo niya na lumalabas sa kanyang mga bibig at ilong. Matapos nun ay nirevive niya ang engine ni Denji at binanggit ang mga salitang ang kalaban ay nagawang ma-absorb ang flesh ng Darkness Devil, kaya walang kahit anong klase ng atake ang gagana kapag siya ay nasa dilim. Habang papasugod naman na itong si Santa kay Makima, sinabi pa nito na dito na nga daw nagtatapos ang mga pangarap niya. Dagdag pa dito ni Makima na ililigtas mo ba ako Denji? At sumagot naman ito sa pamamagitan ng pagtol na parang isang aso. At si Denji nga ay nasa kanyang full hybrid transformation.
isusunod ko naman na ang chapter 67 na may pamagat naman na The First Devil Hunter. Nagsimula ang chapter na to sa isang eksena kung saan inililigpit ng mga galamay ng octopus ni Yoshida ang mga puppet ni Santa. Binanggit niya pa dito na hindi nga daw talaga objective ni Makima ang pagprotekta kay Denji. Makikita din natin dito ang kausap niya pala si Kishibe. Dagdag niya pa dito na para daw sa isang seguridad ay masyadong kapuna-puna ang mga abilidad ng mga taong nagbabantay para kay Denji. Kasi ang mga grupo na binuo ni Makima ay puro third-rate hunter kasama na din daw ang sarili niya. Ngunit sumabat nga itong si Kishibe na kung isa nga daw siyang third-rate hunter ay isa naman daw siyang fourth-rate hunter. Ipinapalabas nga ni Kishibe na mas mahusay pang hunter itong si Yoshida. Subalit sinabi nito na kahit ang isang tulad ni Kishibe na first-rate hunter ay hindi magagawang talunin ng pagtanda. Dagdag niya pa dito na si Makima at Santa ay kumikilos angkop sa kanilang pangsariling motibo na hindi nila alam. Ngunit baliwala naman daw yun para sa kanya hanggat binabayaran siya. Sinabi naman ni Kishibe na wikang sigurado ba siya ditong hindi napapakinggan ni Makima ang pinag-uusapan nila. Pero safe naman daw sila dito dahil sinigurado niya walang mga daga, ibon o ano pang mga maliliit na hayop na malapit sa kanila. Para sa mga hindi nakakaalam may kakayahan nga si Makima na gamitin ang pandinig ng mga hayop o kahit ang mga tao pa. Sambit naman dito ni Kishibe na mag-ingat nga siya dito at wag masyadong nanghihimasok. Subalit wala nga daw siyang time para sa ganun. Dagdag niya pa dito na malapit na rin daw ang kanilang exam at naalala niya nga ditong isang high school student nga pala si Yoshida. Balik naman kay Santa at Denji na nagawa niyang putulin ng mga braso nito. Matapos nun ay tinanong niya si Makima kung ayos lang ba sila power at ang iba pa. Dagdag niya pa dito na sisiguraduhin niyang tatapusin niya itong si Santa dahil sa pagkakas neto sa kanila papunta sa impyerno. At ang tatlong braso naman ni Santa ay pinag-isa niya para tangkaing wasakin ang tinatutungtungan nila. Pagkatapos ay makita natin dito ang lakas ng impact na pagsuntok na ginawa niya. At gumawa ito ng butas na hindi lang sa isang palapag kundi hanggang sa ibabang bahagi na umabot pa sa madilim na bahagi ng basement. Nagawa naman dito makaligtas ni Denji at ipinakita nga ni Santa na gumaling na ang sugat na natamo neto kanina. Kahit na ang katawan na ginagamit niya ay meron na lamang kalahating taon para mabuhay ay mabilis ito nakapagre-regenerate sa dilim. Habang nagpe-flex pa si Santa sa kanyang rapid regeneration ay sinugod naman na siya dito ni Denji. Pero pinigilan nga lang siya dito ng sandamakmak na puppet ni Santa. At paglingon naman niya sa kabila ay meron pang napakaraming puppet na papasugod na rin sa kanya. Napunta naman ang eksena sa putol na ulo ni Quan Chi na hawak-hawak naman ni Tsugihagi at may dinukot nga ito mula sa mata ni Quan Chi. At itong dinukot niya ay isang bala pala ng crossbow. Patuloy naman ditong hinahabol si Denji ng napakaraming mga puppet. Matapos namang hugutin ni Tsugihagi ang nasa mata ni Quan Chi ay tinapon niya nga ang ulo nito pa ibaba papunta sa lokasyon ng mga puppet ni Santa kung saan kinukuyog na ngayon si Denji. Napapasigaw na nga lang ito sa sakit sa pagkuyog sa kanya. Ngunit bigla na lang isa-isang nagkakamatayan ng mga puppet ni Santa. Pagkatapos ay makikita naman natin dito ang hybrid form ni Quan Chi na winasak lahat ng mga puppet ni Santa. Halos magkakasabay din ang pagpapakawala ng mga crossbow niya. At si Quan Chi nga ay isa ding hybrid katulad ni Denji. Ipinagtataka naman ni Denji kung sino nga itong hybrid na kasama niya. Ngunit sinabi na lang niya na tulungan siya nito hanggang sa mapatay niya itong si Santa dahil raw pinatay nito ang mga babae niya. Makikita naman natin dito na ang iba sa mga puppet ni Santa ay lubhadang napinsala ngunit nakakatayo pa nga sila na dahil raw sa power up na nakuha ni Santa. Kaya pointless na daw ang harapin pa ang mga ito kung hindi rin naman nila mapapatay ang kumokontrol dito. Pero paano naman daw kapag chinap-chap nila itong mga puppet? Hindi na daw siguro sila makakatayo pa kapag ganun ang ginawa nila. Kaya dito ay naghanda ng dalawa. Nabanggit naman ni Denji na bantayan ang likuran niya. Pero bigla na nga lang naglaho itong si Quan Chi. At dito ay unti-unti na naman lumalapit si Santa. Nagpakawala naman siya dito ng sandamakmak na bolts na nagawang tumama sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Santa. Pero sa isang iglap lang ay fully regenerate na ang katawan niya. Binanggit niya pa dito na isang malaking karangalan daw ang makilala ang unang taong naging Devil Hunter. Pagkatapos nun ay bigla na naman nagkapera-peraso ang katawan niya. Subalit mapapansin nga mabilis na nagre-regenerate ang katawan niya. Dagdag niya pa dito na nagagawa niyang ikalat ang sakit na nararamdaman niya sa mga puppet na ginawa niya. At ngayon nga daw ay sa papaanong paraan niya daw hahantingin ang invincible na si Quan Chi. At para naman daw kay Denji ay magagawa niya raw bang patayin ang mga puppet niya ngayon. At ang mga puppet na ito ay makikitang ibinalik sa kanila ni Santa ang sarili nilang consciousness. Ngunit ang mga kilos nila ay kontrolado pa rin ni Santa. At si Denji naman ay napasabi na lang ng wikang eto nga daw ang mga moves na ginagamit ng isang super villain. At dito na nga nagtatapos ang chapter 67.